Mga kapatid, tayo ay nagkatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumenyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang nagkasasal, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilang ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumikat sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ng aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, laman sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay may pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapagmahala, huwag kang mabagabag. Manalig ka, at wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At siya'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad.
Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na pinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito sa kanino man at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. At welcome po sa National Shrine of Saint Padre Pio. Ang pagpapagaling or healing ay isang kalagayan na bilang isang tao ay importante. Lalong-lalo na sa mga taong lumalaban at yung may nais marating sa buhay na sa atin kailangan tayong magaling. Lalong-lalo na sa ating mga sakit o karamdaman na nagbibigay sa atin ng kahinaan sa pagpapatuloy sa kalidad ng ating buhay. Dahil kung tayo ay magaling o maayos ang ating kalusugan, ito ay nagpapanatili sa atin upang makasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay at magpatuloy sa pagserbisyo. Sa panahon ngayon, our top priority sa buhay ay gumaling at magpapagaling. Marahil hindi lang sa pisikal na kagalingan, kundi maging sa mental, spiritual, kasama na dito ang emotional well-being. Kaya nakakataba ng puso na everyday, maraming mga tao saan mang sulok ng Pilipinas o kahit pa sa ibang lugar, international, dumadayo dito upang magpagaling o gustong pagalingin ng Diyos through the intercession of Saint Padre Pio. Pero lagi nating pakatandaan na sa ating pagnanais gumaling ay hindi tayo ang unang may gusto nito. Hindi tayo ang unang nag-initiate nito. Dahil sa simula pa, ang Diyos na ang nagnanais sa atin. At ito ang pinapakita ng aklat ng karunungan sa ating unang pagbasa. Ang pagnanais ng Diyos para sa atin, iyon ay magkaroon tayo ng ating pagkatao, our life, upang hindi masira ang larawan at likas ng Diyos. Dahil ang nature ng Diyos is not to destroy us. Dahil siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. At hindi pwedeng siya rin ang rason ng kamatayan. Ngunit dahil sa ating pagmamalabis sa ating sarili, pag-abuso sa ating kinakain, pag-inom, sa trabaho, at sa lahat ng makamundong dahilan, evil enters. At sinasalungat niya ang layunin ng Diyos na manatili sa Kanya habang buhay. Dahil kung tayo ay mananatili sa ating makamundong gawain, we become poor and obscure from what God intends to us and His project. Ang kalawang pagbasa sa liham ni Pablo sa mga taga-Korento talks about the poorness and the richness of Jesus. The richness and poorness of life with Jesus. Si Jesus, dahil sa kanyang bigay na buhay para sa atin, ating kaligtasan, tayo ay naging abundant. Tayo ay naging sagana sa buhay dahil nandyan ang Diyos. At lagi nating pakatandaan na ang kaligtasan ay kayamanan at kalusugan natin. Tayo ay nakatanggap ng kagalingan dahil nandyan si Kristo. Kaya pag tayo'y dumulog kay Kristo, mararanasan natin ang kahalagahan ng buhay at malusog na pangangatawan.
pati ang kalusugan ng isip, at higit sa lahat, ang kalusugan ng espiritual. Dahil ang nais ng Diyos sa ngalan ni Kristong Jesus, tayo ay mamunga. Tayo ay mamunga pa ng maraming bunga na tayo rin ay mga saksi sa kagandahang loob ng Diyos na ginawa sa atin. Kahit importante na malusog at magaling tayo dahil ito ang patunay na walang nais ang Diyos kundi ang buhay at hindi kamatayan. At ito yung narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ngayong linggo. Pinagaling niya ang dalawang may sakit na ang ibig ipahiwatig nito ay ang pagpanunumbalik ng buhay sa Diyos, or the restoration of life in God. At sa istorya, kung nasubaybayan natin, may nangingibabaw na emosyon, at ito ang takot. Ano nga ba ang takot? Bakit pag sinabi nating takot, halos wala tayong maisip na maganda? In a deeper meaning, ang takot kasi ay simula ng ating pagkalumpo, pagka-disabled, at nakakawala ng kumpiyansa sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo gumagaling sa ating taglay ng mga sakit, dahil inuunahan tayo ng takot. Katulad halimbawa ng isang ginang na nagbi-bleed or nag-hemorrhage at ang anak ni Jairus. Pareho po silang may takot. Ang isa, natatakot baka pagalitan or kaya'y mapahiya. At ang anak naman ni Jairus, ang lahat ng tao ay takot dahil pinuklama na patay na ang bata. Ang magkaibang dahilan ay sumasalamin sa iisang emosyon na takot. Ngunit hindi sila nagpapatinag o nagpapadala sa kanilang takot. Datapwat, sila po ay pong hinarap ang takot at nanalig kay Jesus. Ang kanilang takot ay nais gumaling ay napalitan ng pananalig. Hindi lahat sa atin ay may kakayahang isugal ang sarili alang-alang sa minimithi nating kagalingan. Ngunit tayong lahat, mga kapatid, tayong lahat ay may kakayahang manalig sa Diyos. At ito po ang nais niya, na tayo ay dumulog sa Kanya at huwag matakot sa Kanya, na Siya ang nagbigay sa atin ng buhay at kagalingan. Mga kapatid, ang pagpunta natin dito ay isang pruweba sa atin at sa ating lakas na loob at pananalig na sa Kanya tayong pagalingin na Jesus, at sa pamamagitan ng tulong ni Santo Padre Pio, naway ang kagalingan ng ating pisikal, emosyonal, at spiritual ay ating matanggap. Amen. At ngayon, ipahiwatig po natin ang ating pananampalataya. Tayong lahat. Sumasampalataya ako Ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa simbahang katolika, upang ang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos ay magbigay ng paggaling sa mga sugat na nararanasan ng inang simbahan at sa pangunguna nawa ng banal na Papa ng lahat ng mga obispo at mga pari, ay mapalaganap ang aral ni Kristo at maakay ang sambayanan sa isang buhay ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay lumaganap sa sangkatauhan at ang kapangyarihan nawa ng pagpapagaling ng Diyos ang humilom sa sugat ng daigdig, bunga ng pagkamasarili at ng pag-aalitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nasa pagdurusa, dulot ng iba't ibang anyo ng pasakit, upang ang biyaya ng pagpapagaling ang magpalakas sa kanilang pananampalataya at sumapuso nawa nila ang matibay na pananampalataya na sila'y kabilang sa kaligtasang alay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat kasama ang ating pamilya, upang ang pag-asa sa buhay na walang hanggan ang maghari sa ating mga tahanan at maipakita nawa natin ang ating pananampalataya sa ating mabubuting gawa at pagkalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, ang amin nawang pagsamo ay makarating sa iyong pandinig at magbunga nawa ito ng mga biyayang maghahatid sa amin sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Langit sa iyong Upilangan ang alam na ito. Ng bayang umasas masuman ng pangalan sa'yo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin at kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggap inawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat kumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihasnan, pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis. Siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert ng aming Arsobispo,
at sa tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasangin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagkakataon namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami maitulot sa tukso, tinadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at ya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Iyong kaharian, Panginoong Hesukristo, na sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay para po sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santa Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, sa darating na August 31, ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang ika-9 ng Agosto lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangit, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mo, mong tularan nila ang kagabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po.